Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Title, Kickback King, ibubuking sa hearing. Ang ganda ng title, no? Ito po, pahayag ni Mayor Benji Magalong sa interview sa kanya. Baguio City Mayor Benjamin Magalong is warning that he will expose those who are allegedly the biggest beneficiaries of kickbacks from the DPWH questionable projects as long as he is formally invited by Congress. Handa siya. Ang tanong, ang mga kongresista siging kabatikos kay Mayor Magalong, up to now, wala pa man silang imbitasyon. Ano ba? Imbitahan nyo na ang mayor ng Baguio at handa na siyang magsalita. In an interview with Pinky Web on Point, Magalong admits some lawmakers already know who is behind the corruption but seem to be turning a blind eye. Siyempre, ganyan talaga eh. Kasamaan eh. Sabi niya, you know, when you ask the House of Representatives, they know very well who it is. They know. They just is slow, but they know. And he added, what's sad about this is why are they afraid to mention his name? Eh baka, alam mo na. The mayor agrees that he is ready to face both House and Senate inquiries and bring documents that will prove widespread corruption, especially in the flood control projects of the DPWH. Sabi niya, useless naman kung magsasalita lang ako about corruption without presenting anything. I need to present some proof that there is massive corruption happening in various DPWH projects. Okay. So, ito, nabasa ko kanina, may article na nagsubmit na si Mayor Magalong ng mga documents kay Pangulong Marcos Jr. Kailang itong documents niya na confine lang sa Baguio City and Benguet. Lalo na yung Cannon Road at iba pang may kalsada daw dyan sa may Cannon Road, paulit-ulit nang napunduhan hanggang ngayon hindi pa rin natatapos at ginawa yung project na yun, kalsada papasok from Cannon Road papasok pa loob, napakahirap daw na gawing kalsada yon. Tapos, ang DPWH hindi man lang nagkonsulta sa mga affected communities. Palaging napupunduhan, hindi naman natatapos. Ayun. So, yan. Ebidensya ito sa Baguio and Benguet. Ito naman, nationwide, yan, handa siyang humarap sa investigasyon, pwede sa House, pwede sa Senado. Okay. Sa Senado, walang problema. Kasi ang mga senador, naniniwala ko na wala silang tinatakpan dyan, walang kinikilingan. Although may ibang mga senador na parang pinapatamaan na nakinabang daw sa mga kontraktor, mga ganon, kaya lang hindi ako naniniwala. Demolition job lang nila yun. Kasi yung mga nasaktan sa impeachment case ni BP Sara, yung pag-archive, mayroong demolition job sa mga leaders ng Senado at ito na ikinakabit nila sa flood control. So, yan. I am very sure ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, one of these days, iimbitahan nila si Mayor Magalong. Okay, dito naman sa House, willing si Mayor Magalong na haharap. Ang tanong lang dyan is,
iimbitahan ba nila? Palagay ko malaking debate yan sa ano kasi iimbitahan nila ay kompleto pala ng ebidensya niya. Baka magsisi sila. So pag-isipan nila, basta ito naririnig natin, no? Handa siyang umarap at pangalanan niya ang King of Kickbacks. So, ang taong bayan, may idea na ba tayo kung sino yung King of Kickbacks? Kung ako inyong tatanungin, may idea na ako. Kailan? Ayokong pangunahan si Mayor Magalong. May clue na ako eh. Ang clue ko si BP Sara. Nagbanggit na siya noon eh. At naniniwala ko, yun, hindi pa pumutok ang anomalous flood control project, sinapi na ni BP Sara. Yun, may binanggit siya. Bahala na kayo. Hindi ko na rin babanggitin. But alam na natin sino yung King of Kickbacks. Hintayin na lang natin na si Mayor Magalong ang mag-reveal kung sino. Kaya lang, baka takot silang takot silang imbitahin. Although, mayroon akong nabasang post ng isang abogado, Attorney Joseph Rodriguez Dizon. Sabi niya na delikado daw na magpunta si Mayor Magalong sa house dahil pagtutulungan lang siya. Ipapahiya lang siya, hindi siya pagsasalitin. Para bang yung nangyari noon kina Colonel Grijaldo, yung mga resource person, nung panahon pa ng Quadcom, nung 19th Congress, yan ang kinakatakutan ng isang abogado. Kaya ang advice niya, hanggat maaari, huwag magpunta si Mayor Magalong sa Kamara. Ito, ready siya na mag-appear. Ibig sabihin, handa siya. Kaya lalo akong bumibilib ngayon kay Mayor Magalong, itong payag niyang ito na handa siya anyway. Basta ang kondisyon niya, i-treat nila as resource person. Hindi yung parang akusado na hindi na nila pagsasalitahin. Nako, magkakasagutan yan. Pag parang itulad nila na Grijaldo, General Villanueva, yung mga kinontempt nila. Huwag silang magkakamali dahil nako, ang daming taga-suporta ni Mayor Magalong. So, good luck sa Kamara. Imbitahan nyo na at handang harap sa inyo si Mayor Magalong. Malalaman na natin sino ang King of Kickbacks. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa kanila. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang natabangan na maugsin. So mag-atop na yun niya karon. So trapal lang ang yang atop. O karon mo na ni ang atop ni Angkol nga trapal lang, so karon mag-atop na ni siya. Pulihan na ni siya og gero kay natagaan naman siya. Tanggal. So muna ni ang itsura sa iyang payag ni Angkol. Karon naman na gid ang balay ni Angkol sa pag-atop, so nindot na gid siya nga tan-awon. Ako ga pasalamat yod sa una gid sa Ginoo. Salamat nga natagan na gid ko og sin ako nga maatop. So akong pasalamatan og akong magaampo kanunay nga ang sponsor nga matagan og mayong panglawas og dugang kadasig sa paghatag sa mga sin sama sa akong yapon nga kabalay.
Oo. Daghang salamat. So, dagan ka. Pila naman to kol ka kuan tong imong giatop nga trapal, pila na to siya ka bulan? Wala pa nagbulan. Mm. Wala pa nagbulan pag-atop. So, mga duha ka semana. Mga duha ka semana. Oo, niabot na dahil ang sin. Oo, so dili na to siya mo lahutay. Dili mo hutay ka, apit na gani may kibagyuan napit na. Oo, sige, salamat kayo kol.